churches, then in all cities throughout the world. Ang promise niya, souls will honor my mercy, I will deliver from all harm. Kaya, unang-una talaga, iluklok at parangalan at sambahin ang Diyos ng tao sa buhay. Okay? Now, ikalawa. No. Ang message ng Divine Mercy, hindi ho ito bago. Baka sabi natin totoo sinasabi ito'y bago. Pero ano ang bago? Hindi ho yung mensahe. Ang mensahe pareho, matanda na. Ang mensahe, ang sabi nila, it is the divine thread para sinulit na nag-uugnay sa lahat ng mga aklat ng banal na kasulatan. Simula sa una. Ano yung una? Genesis. Hanggang sa kahuli-hulihan. At ano yan? Revelation. Ang pahayag. Revelation. Okay? Lahat iyan ay iisa ang puso. Divine mercy. Ngayon, ano ho ang bago? Ang bago, hindi yung mensahe. Ang bago are the forms ng devotion to the divine mercy. Ano yung forms? Yung chaplet. Tinuro ni Lord. Okay? Ano ang bago? 3 o'clock prayer. Pero yung pangyayari nung alas 3 na yun, the first Good Friday 2,000 years ago, ay hindi bago yan. Bakit? Yan ang Kalbaryo at yan ang katubusan natin. Yan ang Santa Misa. Hindi bago yan. Pero yung bago, yung panalangin sa alas 3 ng hapon. Okay? O yung chaplet, yung larawan din. Hindi bago si Jesus. Si Jesus yan. Pero yung forma ng larawan, bago. At yan ang gusto niyang maipahayag ngayon. Naintindihan po ninyo? Pero siya rin yan. Siya rin si Jesus na napako sa krus. Siya rin si Jesus na muling nabuhay. Siya. Hindi bago. Ang bago ay ang pagkapinta nito at ang pagkapahayag niya. Understand? Ano pang bago? Ang nobena ay bago. Ang pista, ang forma niya ngayon, bago. Pero ang totoo, hindi rin ito bago. Sapagkat bago pa. Wala man yung nobena noon. Pero sa lumang tipan ay sineselebra na ang pista nito. Anong tawag sa pista ito? Sa Old Testament? The Feast of Yom Kippur. Okay? Yom Kippur. The Day of Atonement. Okay? At sa sinaunang simbahang Kristiyano, lalo na sa Eastern Rite, ano tawag dito? The Feast of the Gold. Kapistahan, the Feast of the Gold. The 8th day after Easter. Ito yung sinabi ni Santo Tomas ang Apostol. Una pa sa mga ebanghelyo ang kanyang sinulat. Apostolic Constitution. At ang nakasulat dito ay sinabi niya na iselebra ang ikawalong araw pagkatapos ng pagkabuhay at iselebra ang kapistahan ito, quote and quote, na higit pa kaysa sa Easter. Pero huwag i-misinterpret yun, ha? Makapangyarihan ng Easter, yan ang pagkabuhay. Pero ang ibig lang niyang sabihin dito, kaya greater than Easter ito in relation sa atin. Ano ho yung in relation sa atin? Ibig sabihin, pinapakinabangan natin, no? Ang feast na ito, which is, now we know as Divine Mercy. Ano ang pakinabang nito? Well, St. Thomas Aquinas is a beautiful explanation dito. There are two perfections, ang sabi ni Santo Tomas de Aquino. At ano ang unang perfection? Ang unang perfection ay ang creation ng isang being. Okay? Nabuo. Lahat ng piyesa, pinagsama-sama, nabuo siya. Perfect. Halimbawa, gitara.
Gumawa ka ng gitara na buo ng matapos, perfect. Di ba? Yun ang first creation. Next perfection ay ano? Nang ang gitarang ito ay kuhanin ng isang magaling na gitarista. At sa kanyang galing at talento ay nilaro niya ang gitara. At sa kanyang paglalaro ay napakagaling. Aba, kapag masaya, natutuwa kayo. Kapag malungkot at tinugtog niya, umiiyak kayo. Aba, ang galing ng musika niya. At na-attain ng gitara ang purpose niya. Ano yan? Ang magbigay ng maganda musika. Naintindihan niyo? Ayun ang ikalawang perfection. So, first perfection, the creation of a being, no? Coming to be of a thing. And second perfection, the perfect use of that being. Kaya nga, nang gamitin mo. At ang Easter ay ito yung creation, new creation. In the order of grace. At ngayon, ang ikawalong araw, divine mercy, si Easter muling nabuhay si Lord. Sa divine mercy, ay dito natin pinapakinabangan ng gusto ang bumubulwak na pagpapatawad ng Diyos sa tao. As the celebration of the Yom Kippur, na kung saan ay pinapatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan at pagkakautang ng tao. Amen? Meron ba kayong mga utang? Alam mo, devoto kayo sa divine. Sa lumang tipan,